Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Ilang lugar sa Cebu binabaha na naman pero walang bagyo. Higit 70 pulis sa BARM, sibak dahil sa umano'y hazing ng mahigit 100 recruit. Pagkamatay ng isang estudyante matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa Batangas, pinaiimbestigahan na ng Department of Education. Ang estudyante ibinalandra ang baril sa gitna pa mismo ng kanilang classroom. Resolusyong nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese officials laban sa ilang Philippine government officials lusot na sa Senado. At natatandaan niyo ba ang famous quote na I can buy you, your friends, and this club na sinabi umano ni Ann Curtis? After 13 years, nagbibigay ng paglilinaw dyan ang aktres. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang bring my guy. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, walang bagyo pero makikita natin sa live satellite image ng weather forecasting website na windy na halos balot ng kaulapan ang Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon at Northern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ito ay dulot ng shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin mula sa karagatan na nagdudulot ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Pinakaapektado nito ngayon ang buong Kabisayaan, pati na ang Albay, Sorsogon, Masbate at Dinagat Islands. As of 11 a.m., nakataas ang red rainfall warning sa buong probinsya ng Cebu, pati na sa Leyte at Southern Leyte. Asahan ang posibleng matinding baha sa low-lying areas at landslide sa mga matataas na lugar. Orange rainfall warning naman sa Negros Occidental, Bohol, Samar Provinces at Biliran, habang yellow rainfall warning sa Negros Oriental at Guimaras. Sa Cebu, sinimulan ng bahain ang ilang mga lugar dahil sa mga pag-ulan. Para sa Update Live na magbabalita, si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, kumusta ang panahon dyan at kailan ba nagsimulang sumama yung panahon? Maingod to Cheryl, ngayon ay bagyang humina ang pag-ulan, subalit umaambon pa rin dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Kamputhaw dito sa Cebu City. Kahapon ng hapon nagsimula ang pag-ulan, malakas ang ulan kagabi kung kaya bumaha rin sa MC Briones Highway na main highway ng Cebu City at Mandawi City. Cheryl. Ano-anong mga lugar yung binabaha ngayon at gaano kataas yung tubig? Sa Talisay City, Cheryl, bumigay yung isang footbridge sa bukiling bahagi ng lungsod. Dahil dito, napilitang dumaan na lamang yung mga estudyante sa gilid ng isang bundok at katabi ng isang ilog upang makatawid sa Barangay Campo 4 yan. Dito naman sa Cebu City, kinumpirma ng Disaster Management Office na may mga minor landslide din na na-report sa bukiling barangay ng Mabini, Lusaran at sa Pangdako. May mga daan din na natabunan ng putik at bato. Patuloy rin kasalukuyan ang clearing operations din ng City Disaster Management Office. Patuloy rin ang mahigpit na pagmamonitor ng malalaking ilog kagaya ng Mananga River sa Talisay City, sa Pangdako, sa barangay sa Cebu City, Butuanon River sa Mandawi City at Kutkut River, yung bayan ng Liloan na siyang nagdulot ng malawakang pagbaha noong bagyong Tino. Cheryl. Dale, may mga napaulat na rin daw na landslides? Yun nga, may landslide doon na report sa Mabini, sa Lusaran at sa Budlaan din. May mga landslide. Pinuntahan ngayon ng CDRRMO doon sa bukiring bahagi ng Cebu City. May mga minor landslides din doon sa bukiring bahagi ng Talisay City na natabunan yung highway doon sa Talisay City. Cheryl. May mga kinailangan na bang ilikas dahil sa pagbaha? Cheryl, wala pa namang kasalukuyan na ipatupad na evacuation dito sa Cebu City, sa Talisay City at sa Mandawi City. Ayon sa mga otoridad, nasa delikadong antas na at malapit nang umapaw ang mga nasabing ilog kung kaya pinag-iingat ng mga residente na nakatira sa mababang lugar at maghintay ng mga advisory. Cheryl.
Huling binaha ang Cebu noong Bagyong Tino. Ngayon, binabaha na naman kayo pero walang bagyo. Nakapaghanda ba ang mga LGU? Ayon sa City Disaster Management Office, Cheryl, nakahanda naman sila. Nakahanda yung mga gamitan nila at truck sakaling kinakailangan ng evacuation sa mga apektadong lugar, lalo na yung mga mababang lugar. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak na siyang head ng CDRRMO, nakasalukuyang nakabantay sa Bukiring Barangay. Compared sa Typhoon Tino, Cheryl, mas maaga yung monitoring ngayon ng mga LGU sa mga sapa, sa mga ilog. At kasalukuyan pa rin silang nakabantay ngayon sa kasakaling pag-aapaw ng mga ilog. Cheryl. Daghang salamat at mag-iingat kayo dyan, Adele Israel ng One News Cebu. Samantala, sibak sa pwesto ang mahigit 70 pulis sa Basilan dahil umano sa hazing. Nag-viral ang video na kuha noong February 6 sa welcoming rites para sa mga bagong recruit sa Lamitan. Kita dyan na sinampal sila ng tsinelas, pinitik sa tenga, sinikmuraan at pinagsusuntok. Iniimbestigahan na kung may mga opisyal na pumayag sa ganitong uri ng welcome rites. Sa puntong ito, magkakasama natin si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ma'am Cheryl, magandang hali po at sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat po sa oras, sir. Ano po yung pinakahuling update dito nga sa investigasyon ng PNP kaugnay ng umano'y hazing sa Basilan? Opo, Ma'am Cheryl, kahapon po, 12 yung nasa restrictive custody natin. Ito po yung 12 kasama po ito dun sa 70 na kabuang binubuo sa Regional Mobile Force 14B. At ngayong umaga, Ma'am Cheryl, yung pong 12 natin na under restrictive custody ay makita po sa 22. 8 po rito ay yung mga police commission officers at 4 po dito yung mga police non-commission officers. Doon naman po sa mga biktima, ilan yung nasugatan at kinailangan dalhin sa ospital at kumusta na rin ho yung kanilang lagay? As of this morning, Ma'am Cheryl, nakapag-produce na po ang ating po mga investigador ng 56 yung pong with medical certificates at mga affidavit. Sa 56, Ma'am Cheryl, 55 po dito ang male at isa po ang female. Base po doon sa mga in-issue ng mga medical certificate, nakapag-file po yung mga investigador natin po ron ng 12 na kaso po. Ang pinakamataas po na makasuhan doon, yun po yung pinaka-leader po nila doon, yung force commander, tapos ito may rango po na police colonel. At meron pa pong 11 na kasama po na na-file na po ng kaso, Ma'am Cheryl, sa prosecutor's office kahapon po. Ang pinakamataas po na rango, sir, police colonel. Opo, Ma'am Cheryl, isa po yung pinaka-head ng Regional Mobile Force Battalion. Ay ano po yung naging basihan ng PNP sa desisyong sibakin nga sa pwesto lahat ng miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B? Noong makarating po yung mga informasyon, kaugnay po sa complaint ng isang original po na nagko-complaint po, yung isa po sa membro, na 129 po yung mga PNP personnel natin na supposedly magre-report po sa kanilang bagong unit. Nung malaman po ni Chief PNP na ni General Nartates, na ginawa niya po ay nirelieve niya po yung entire 14B na binubuo nga po ng 70 at para naman po sa ongoing investigation, para naman po ma-isolate yung mga tao na wala namang physical na partisipasyon sa nasabing hazing. At yung naman po mga dapat managot is mag-dire-diretso po yung administratibo at criminal investigation against them. Base po doon sa takbo ng investigasyon, sabi niyo nga po may mga na-file na po ng kaso. Ano pong mga kaso ang chinarge po sa kanila o inihahanda laban sa mga pulis na direktang sangkot nga po dito sa pananakit? Ang na-file po na kaso, Ma'am Cheryl, ay serious physical injury in relation to Republic Act 11053. Ito po yung Anti-Hazing Act po ng 2018. Na kung saan, Ma'am Cheryl, pinatataas siya po, pinalalakas po yung penalty kung sakasakali mapinahan po yung mga nagkasala po dito. Ano po yung pinaka-grabe na natamo po doon sa mga bagong recruit? Ang Cheryl, doon sa 56 na with medical certificate, 96% po makikita yung kanila pong mga contusion, hematoma, sa kanila pong lower extremities. Ito po ay hinihinala po natin na ginamitan ng mga hazing paraphernalias. At doon po sa may 56, 4% doon, Ma'am Cheryl, may mga injuries po sa upper extremities po nila, sa tenga at sa mukha po. Lumabas po ang issue dahil nga dito sa nag-viral na video pero hindi po kaya
Matagal na itong nangyayari, gawain? Nais po nating banggitin, Ma'am Sherry, na ito po ay isang isolated. Bakit po? Sapagkat yung po mismo nag-video ay isa sa miyembro ng 70 personnel na sinasabi po nila na sa tagal nila sa serbisyo sa nasabing lugar ay never po nangyari yung gano'ng welcome rights. Kung meron man po, Ma'am Sherry, na welcome rights daw nung araw dyan, ito ay purely exercises. Halimbawa, may push-up, backwalk, stick walk, at wala pong physical na contact po na nangyayari kung meron mang welcome rights na ginagawa nung araw sa kanilang nasabing unit po. So, sino po ang may pakana? Sino po ang nagsimula? Si kanino directives? Paanong, sabi nyo nga po doon sa nag-video, ay sa tagal nila sa serbisyo, ngayon pa lamang nangyari ito. Paano napagplanuhan? Bakit ginawa ito? Ma'am, base po sa investigasyon na tanggap ng National Headquarters sa Probar kay General Guzman, lumalabas po kaya po na-file ng kaso yung kanilang po force commander ng police colonel. Ito po ay hindi lamang sa Executive Order 226 o yung command responsibility sapagkat mayroon po sila nakuha mga affidavit na physically present po yung force commander nung mangyari yung insidente. Alam naman po natin, Ma'am Cheryl, yung anti-hazing po natin, hindi po kinakailangan na physically na ikaw yung kumontak doon sa mga biktima mo. Kung ikaw ay walang ginawa sa iyong harapan at hindi mo sila pinigil, ito ay mag-a-apply din po sa iyo. So, opo, pero sabi niyo, ano po ang salaysay noong kumuha ng video? Sino yung unang nagbigay ng instruction? Bakit napunta sa ganun ka-physical yung mga pinagawa po na as welcome sa mga bagong recruit? Ma'am, sa isa pong positibong pagtingin, doon po sa naglabas po ng video, siya po ay naniniwala sa focus agenda po ng ating Chief PNP na si General Tates. Ito po ay tungkol sa pagpapatibay po ng human dignity ng bawat PNP person. Sinasabi na po nga natin na naniniwala siya kay Chief PNP na bigyan ng dignidad ang bawat miyembro ng Philippine National Police. Yung mga ganitong uri na activity katulad ng hazing, ito ay tahasang paglabag doon sa human dignity na pinopropose po ng ating GPAP na napalakasin po natin. Paano niyo po masisiguro sa publiko at sa mga bagong recruit na hindi na mauulit ang ganitong insidente? Ma'am, sinasabi po ng Philippine National Police, ito po ay isang isolated incident. At kaugnay po nito, umiiral po yung ating tinatawag na zero tolerance. Tinatawag po natin zero tolerance, meaning ang anumang paglabag ay iniimbestigahan agad at ito po ay may kaakibat na pananagutan. Kung sino po yung mga dapat kakasuhan po ng administratibo, tatanggalin po natin sa serbisyo at yung dapat makulong criminally, pakulong po natin. Marami din po ang nangangamba sa BARM election security preparations kasunod ng insidenteng ito. Ano ho ang hakbang ninyo para masigurong hindi ito magkakaapekto sa kapayapaan at kaayusan sa lugar? Cheryl, lais kong sabihin ng Philippine National Police na tinitiyak ng PNP na hindi maapektuhan ang election security preparation sa BARM. Nananatili pong operational at nakatutok ang ating mga unit sa pagpapatupad ng election security plan. Kabilang, ma'am, dyan ang patuloy na deployment, intelligence monitoring, at siyempre po yung close coordination sa ating COMELEC at Armed Forces of the Philippines upang mapanatili natin ang kasaayusan at sa nasabing lugar po. Marami pong salamat sa inyong oras, PNP spokesperson, Brigadier General Randolph Tuanyo. Pinaiimbestigahan ng Department of Education kung paanong nakapagpasok ng baril sa paaralan ang isang estudyante sa Batangas. Habang sa Maynila, patay ang isang 15 anyos na estudyante matapos masaksak ng kaeskwela. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Nakunan pa sa CCTV habang nagwawasiwas ng panaksak ang nakaputing lalaking ito habang nasa labas ng isang paaralan sa Baseco sa Maynila mag-aalas 7 ng gabi noong Lunes. Sinugod siya ng nakaitim at doon na sila nag-away. Hindi na nakunan sa CCTV pero sinaksak na pala ng 16 anyos ang kapwa nito estudyante. 6 na saksak ang tinamo ng nakaitim na 15 anyos pa lang. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kwento ng kasintahan ng biktima, Sabado pa lang, nagkainitan na ang binatilyo at ang nanaksak. Matapos makitang inambahan daw siya habang bumibili sa isang coffee shop. Hanggang sa nagkaaya na raw ng suntukan nitong Lunes. Pero may dala ng panaksak ang nakaalitan ng biktima na isa rin palang menor de edad. Dito sa bahagi ng kalsadang ito sa gilid ng isang paaralan, nagpang-abot ang 2 estudyante at nauwi sa madugong saksakan.
Ay naman sa ina ng nanaksak, aminado ang anak sa krimen, pero hindi raw nito ginusto na mapatay ang biktima. Nagbibiruan po daw sila. Kaso nga, iba ang dating doon sa lalaki. Binabastos daw yung girlfriend niya. Naghahamok daw po yung kaibigan ng babae. Palagi daw po siyang hinahamon na magsuntukan, mula nung Sabado. Kasalanan daw talaga daw niya dahil hindi daw niya napigilan yung galit. Pananalita daw, sobra na. Ningi lang po ako ng patawad po. Hindi po napigilan ng anak ko. Na-recover ng mga otoridad ang Swiss knife na ginamit sa pananaksak. Hawak na ng Manila Police District Homicide Division ang suspect na ililipat ang kustodiya sa Manila Reception and Action Center o RAC. Nakahandusay sa sahig at duguan ang ulo ng isang grade 12 student ng abutan ng mga otoridad sa loob ng kanilang classroom sa Lian, Batangas noong Huwebes. Ang 17 anyos na si alias JB dead on the spot sa tama sa ulo ng bala ng kalibre 45. Sa investigasyon, inilabas ni JB ang baril para ibida sa mga kaklase. Pero may nagsumbong sa teacher na tumawag naman ng guard. Nang lapitan ng binatilyo, 3 beses daw nitong kinalabit ang gatilyo at tumama ang bala sa sahig at kisame. Tila inakala raw ni JB na wala ng balang hawak na baril, kaya itinutok niya naman ito sa sarili para takutin at biruin ang guro at gwardya. He was clearing the weapon. Unknowingly, sir, inserted pa yung magazine. Kaya makapag-load uli ng isang bullet. And then after that, pinutok niya sa bandang nape niya. Saka niya lang pinalapit. Na-recover sa crime scene ang baril ng estudyante na kinuha raw nito sa taguan ng kanyang lolo na dating barangay chairman at isang dekada ng patay. Hindi naman daw totoong may nambubuli kay JB kaya nagdala ng baril. Isa sa ilalim sa counseling ang mga kaklase niyang nakakita sa insidente. Mag-iimbestiga rin ang Department of Education sa nangyari. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ongpauco, News 5. Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugdan nato diri sa pagbisita ug pag-adto no ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Iligan City. Ang una niyang giadto mga bay kay ang Tubod Bridge, usa ni sa mga grabeng naigo sa bagyong Basyang. Gimando sa kalihi mao ang pagpanglimpyo o pagbuhat og drainage dredging sa Iligan ug Mandulog River ug ang paspas nga rehabilitasyon o pag-ayo sa mga nangaguba nga bahin sa mga flood control projects sa maong dapit. Ang hisgutan nato karon mga bay ang Basila na sad no kay gapadayon ron ang search, rescue and dive operations sa Philippine Coast Guard para atong nalunod na MV Trisha Kirsten 3. Sa kagahapon, adunay usa ka patayng lawas nga nakit-an sa gilawmon nga 187 feet. Matod sa PCG, nakit-an ang patayng lawas ngadto sa sulod sa accommodation area sa nalunod nga barko. Gidala na kini sa Zamboanga City. Samtang si Vice President Sara Duterte nibisita sa mga pamilya sa mga namatyan sa MV Trisha Kirsten 3. Personal sab niyang gikamusta ang kahimtang sa survivors apil ana ang duha ka sundalo nga padayon pang gapaayo sa ospital. Mao na sana ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Susunod, mga guro at estudyante sa Oriental Mindoro humiling na sa pamahalaan na pagawan sila ng tulay para ligtas silang nakakatawid sa kanilang ilog. At pang-aabuso sa paggamit ng letters of authority ng ilang tauhan ng BIR tinalakay sa Senado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Patay ang isang dalaga matapos mapagdiskitahan sa Iloilo. Ang suspect sarili niyang tiyuhin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kalunos-sunos ang sinapit ng 18 anyos na dalaga sa Kalinog, Iloilo sa kamay ng sariling tiyuhin. Wala nang buhay nang makita ang 18 anyos na si alias Z sa kwartong ito sa Barangay Uwak alas 6 ng umaga nitong February 4. Kapansin-pansin ang tila laslas sa kanyang pulso at isang maliit na blade. Ang 27 anyos ng tiyuhin, lakas loob na sinabi sa otoridad na self-inflicted ang nangyari kay Z. Pero napansin ng mga otoridad na may mga pasa at iba pang sugat ang dalaga. Sa autopsy, nakita pang sinakal si Z at tumama sa matigas na bagay ang kanyang ulo. Positibong ginahasa rin ng biktima. Wala nang nagawang tiyuhin kundi aminin ang krimen. Nadala lang daw siya ng kalasingan, kaya hinalay ang pamangkin sa kwarto. Itinali raw niyang biktima gamit ang kumot. Sa kasinakal, hinampas ang ulo sa semento at saka pinagsamantalahan. Siya rin mismo ang humiwa sa kamay ng biktima para pagtakpan sana ang krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na mahaharap sa kasong rape with homicide. Yung suspect at ma'am nandito ngayon sa custody namin sa Calino. Naka-file na po kami ma'am ng reklamo sa kanya ma'am noong last Saturday pa. Yes ma'am, cooperative siya ma'am. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ang mukha ng... Nanginig sa takot ang isang content creator nang bigla siyang lapitan, hawakan at amoy-amuyin ng isang lalaki sa loob ng grocery store. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Viral na ang video ito ng isang content creator mula sa Maynila habang nilalapitan, hinahawakan at kinukulit ng isang lalaki sa isang grocery store. Ayon sa uploader na si Lindbert, nakapili siya sa counter para magbayad nang maramdamang may umaamoy sa kanyang likuran. Akala ko sa likod, nabubunggo ako ng trolley or ng basket. After nun, nararamdaman ko yung parang sinisinghot sa likod. Himas-himas na ako sa likod. I mean yung hinihimas-himas na talaga ako sa likod. Tapos doon na ako medyo nagtaka kung ano meron. So, sa akala ko matatapos na sa that time. Tanong siya ng tanong, asa ng address ko at taga saan ako nakatira. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi na, ang pogi mo, ang pogi mo, ang pogi mo. Kaya doon ako medyo nabastusan. Baka ilang ulit na raw niyang itong hinawi at sinita. Pero si kuya, tuloy pa rin sa pagdikit at paghimas. Aminado naman siya pati ang mga nakapanood na netizens na mukhang may problema rin ng lalaki. I think, and na-confirm din naman somehow based sa collective narrative ng mga nag-comment, malaking chance daw na may mental problem nga din daw yung tao. Tapos, malaking chance din daw na nasa spectrum. At ito rin daw ang dahilan kaya hindi basta-bastang binanata ni Lindbert ang lalaki, gaya ng kino-comment ng netizens. Ang mga nandun is, laki-laki mo tao, di mo pa sinuntok. Andun ka na, di mo pa binigwasan. Hindi ako ganun as a person. I'll try to be logical and kind. Kung isasantabi ang posibleng mental incapacity ng lalaki sa video, ayon sa abogado, may tuturing na direktang paglabag sa Public Spaces Act ang ginawa kay Lindbert. Ang parusa sa ilalim ng batas na ito, 6 na araw hanggang 1 buwang pagkakakulong at multang hanggang 10,000 piso. Ang Safe Spaces Act ay may tinatawag na may artikulo na gender-based streets and public spaces sexual harassment. Una, unwanted or uninvited. Yung remarks, narinig natin ang pogi mo, at yung action, yung pagkares, paghimas, paghawak sa likod, regardless of any motive. May kondisyon man o wala, paalala ni attorney, basta makaramdam ng hindi tama, ang pinakamainam pa rin na gawin ay ang agad na dumulog sa mga otoridad. Unahin yung pagsalba ng ating seguridad. Kapag meron na naramdaman kayo na parang hindi tama, ay sabihin nyo agad na tumigil at lumapit agad sa otoridad. I know na in this time and age na ang tendency or an instinct i-record, i-upload at hingin ang opinion ng ating mga netizens, physically, i-save muna natin ang ating sarili. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.
Tinatrabaho na raw ng Department of Labor and Employment na matulungan ang mga nasa construction sector. Marami kasi sa kanila ang naapektuhan at nawalan ng trabaho sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects ng pamahalaan. Magbabalita si Gerard de la Peña. Desyembre pa raw huling nagkatrabaho sa pagkukumpuni sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard ang mason na si Ronald. Ngayon, Pebrero na, pero hindi pa rin siya nakakabalik. Usapan namin, may project kami bubuksan eh. Wala pa eh. Apektado ang kabuhayan ng mga nasa construction sa matumal na proyekto sa pamahalaan mula nang pumutok ang flood control scandal. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nananatili ang unemployment rate sa 4.4% o 2.26 milyon na Pinoy. Bahigit sa kalahating milyon sa kanila, nasa construction sector. Pangunahin nga dyan, yung kumpanya ni Saldico at saka ng mga Diskaya, ilang manggagawa ang nagtatrabaho dyan dahil sa laki at lawak ng kanilang proyekto. Plus dagdag pa rito, may mga subcon yan. Umaasa na lang ang mga nasa construction sector na nawala man ang mga oportunidad sa DPWH, may magbubukas pa mga pinto sa Department of Transportation. Mabilis na kasi ang pag-usad ng pagbili ng right-of-way para sa mga proyekto na katulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Sa Bungabong Oriental Mindoro, nagtitiis pa rin sa tulay na kahoy at kawad ang mga taga-Sitio Acliang. Malaking problema sa kanila tuwing masama ang panahon. Kapag umulan po, talagang ang lakas ng tubig, ang nangyayari po sa tulay, naguguho po siya, nasisira po talaga. Ito pa naman ang ginagamit ng mga guro, papasok ng Aclian Elementary School. Kaya kapag binabaha ang tulay, napapasalbabida sila, makatawid lang sa ilog. Personally po, dahil meron po kaming siyempre takot, one time pong tumawid ako, talagang iyak po. Grabe. Pagbaba po ng tulay, iyak kami. Kasi grabe, buwis buhay talaga na parang hindi namin kayang dumaan. And then, naliliyo kami, nasusuka, pero wala pong magagawa. Pati mag-aaral, natutong makipagsapalaran, makapasok lamang sa klase. Minsan naman po, nagpipilit silang pumasok. Talagang tumatawid sila ng ilog. Talagang nagpipilit minsan po ang mga bata, lumalangoy sila para lang makatawid dito sa kabila. Kaya panawagan ng mga residente sa mga nasa gobyerno, sana po may ahensya na tumulong sa amin na para makapagpatayo ng mas matibay na tulay, mas matibay na pundasyon at yung sigurado po na mapapakinabangan po namin ng pangmatagalan. Kapatid para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Kaugnay pa rin ang epekto ng flood control scandal sa construction sector. Magkakausap natin si Santiago Nolia, ang Secretary General ng National Union of Building and Construction Workers. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din naman, Sherry. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Sir, paano direktang naapektuhan ng flood control scandal ang kabuhayan nga ng mga manggagawa sa construction sector? Alam mo, Cheryl, nagsimula ito nung sona ng Pangulo nitong nakaraang taon, July, na sinabi niya kung sinusin o ano-ano itong mga kontrobersiya na kinapapalooban ng flood control. Mula noong sinabi niya yung pagbubunyag niya ng kontrobersiya dito sa flood control ay nagsimula ang malawakan at malalimang investigasyon ng Kongreso. Nagsimula ito nitong Agosto, sinunda ng Setyembre hanggang matapos ang taon ay nagtuloy-tuloy yung investigasyon. At kaakibat ng investigasyon na isinagawa ng Kongreso ay ang kanselasyon ng pick-up permits or business permits nitong mga involved na contractors dito sa flood control scam. Meaning, kapag kinancel natin ang registration yan o kaya ang kanilang permits, nangangahulugan niya ng pagsasarado ng kanilang kumpanya. At sa bawat pagsasarado, may mga manggagawa ang nawawalan ng trabaho. At ang mga manggagawa na yan, may mga pamilyang binubuhay. So sa pagtatala namin, napakarami pong nawalan ng trabaho bunsod nitong flood control scandal na to. Ano ho ang datos? May datos ho ba kayo kung gaano nga karami yung nawalan ng trabaho? Sa amin pong pakikipag-usap sa Department of Labor nung kami po ay nakipagdialogo, sa estimate po namin ay mahigit po sa 100,000 manggagawa. Ito po ay Setyembre pa lamang ng 2025. So malamang sa malamang, kaugnay din po ito nung lumabas na 2.26 milyon na walang trabaho
ang malaking porsyento rito ay nagmumula sa construction sector. So ito na po yung resulta. Kung Setyembre pa lang yan, 100,000 mahigit na, edi syempre pumalo pa yan ng Oktubre, ng Nobyembre hanggang Disyembre. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami pong nawalan ng trabaho. Mahigit sa 100,000 at dito sa datos na inilabas ay nasa 550,000. Yan po ay hindi lang kwento, yan po ay makatotohanan na datos mula po sa labor force survey natin na inilabas ng PSA. Ano ho ang reaksyon nyo doon sa tugon ng DOLE na ipamonitor itong mga apektadong construction workers? Well, okay naman po yung monitoring nung kami nakapag-usap at saka profiling. Kasi nga po, para malaman din naman kung nasaan sila, ilan sila at kung ano-anong tulong ang kailangan nila at ng kanilang pamilya. So para malapatan ng solusyon yung problemang kinaharap ng mga manggagawa sa construction industry, kailangan po namin sila makadaupang palad, malaman namin kung nasaan sila, ano ang kalagayan nila, at ilan ang kabuuang bilang nila. Kaya malaking tulong po yung profiling na isinagawa, bagamat yung iba po dyan ay ghost projects, wala pong nakita, wala pong nakapanayam. Pero yung iba po ay substandards, may mga nakausap tayo. At yun po yung ating mga nabigyan ng payo, rekomendasyon at tulong sa pamamagitan po ng monitoring at profiling na isinagawa ng aming organisasyon. Pero sa ngayon ho ba, sapat ba yung mga programang inaalok ng DOLE tulad nga ng tupad para dun sa mga displaced construction workers? Kung tupad po ang pag-uusapan, ang director sagot po dyan, hindi. Alam naman po natin, ang nature ng tupad ay panandalian lamang. Bagamat nakakatulong ito, panandalian sa kabuhayan at kalagayan ng mga manggagawa, pero pansamantala lang po ito, temporary solution, band-aid kung tawagin, kaya hindi pa rin po siya sasapat. Bagamat nakakatulong, pero hindi po siya sapat. Ang amin pong minumungkahi ay dapat magkaroon ng long-term na solusyon. Hindi lamang po ang DOLE ang dapat na involved, kundi kasama rin po dyan ang DPWH, kasama rin po dyan ang DTI, kasi ang construction industry po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Construction Industry Authority of the Philippines, yung SIAP natin, na nasa ilalim po ng DTI. So kung meron man po mga responsible government agencies, dapat hindi lang si DOLE, dapat i-involve dyan ang DPWH, ang DOTR natin, ang DTI natin, yung SIAP nga po. So para po, marami po ang magtulong-tulong at agad na maagapan itong problemang kinakaharap ng mga manggagawa sa construction. Bukod din po, bukas din ho ba ang karamihan sa mga construction workers sa alok po ng TESDA na upskilling at reskilling para makapaghanap ng ibang trabaho habang matumal sa construction sector? Opo, marami po kaming nakapanayam at ang karamihan po sa kanila, nasa 85% po ng aming mga nakapanayam o apektado nitong flood control ay mga unskilled workers. At dahil unskilled workers po yan, sila po yung higit na apektado nitong flood control scam. Meaning kapag sila ay nahintong sa trabaho, wala na agad silang immediate na malilipatan. Kasi nga wala silang kasanayan. So sa pamamagitan po ng tulong ng TESDA na upskilling and reskilling, nadadagdagan po yung kanilang kasanayan at saka yung kanilang karunungan. Opportunity po ito para magtuloy-tuloy yung kanilang trabaho matapos itong flood control scam na to para po madagdagan yung kanilang mga kasanayan. Sir, ang apektado dito ay hindi lamang itong mga tauhan na ang mga construction companies na nakitang may ghost project or substandard, pero maging yung mga maaayos, matitino na kumpanya ay naging matumal din yung kanilang mga proyekto. Although merong mga nadamay dahil 'di ba may mga nakikigamit ng I don't know the right term pero lisensya or something para makakuha rin ng project ay naapektuhan or na-hold yung mga proyekto. So mas malawak yung idinulot nitong problema o mas malawak, mas maraming mga workers ang nawalan pagdating sa construction industry. Tama po yung inyong tinuran, Kasi talamak po sa construction industry yung hiraman ng
ng lisensya. Ayun. Kaya naman hindi lamang yung mga identified contractors na binanggit nitong nakaraang SONA ang involved dito, kundi marami pa. Kasi katulad ng binanggit namin sa nakaraang panayam namin kay Manong Ted, may mga subcon pa ito mga contractors na to, at yung mga subcon nila, may mga subcon pa ulit yan, and subcon. So napakarami po talagang involved dito, hindi po lang simpleng problema ito kasi napakalala po nito. Itong flood control na ito ay lulutas sana sa mga problema natin sa baha, sa malakas na ulan, nakakapagsalba sana tayo ng buhay, ng bahay at mga kabuhayan kung naging maayos lang sana ang pagpapatupad at pagsasagawa nitong flood control project na to. Kaya nga nararanasan natin ngayon yung konting ulan lang, bahang-baha na. Maraming buhay ang nawawala, maraming buhay ang bahay ang nababa, ang binabaha, at marami pong mga kabuhayan ang nawawala dahil dito sa resulta ng flood control na ninakaw ng mga politiko at mga kontratista. Pero apektado rin din po kasi even yung maaayos, matitinong contractors. Kasi nga, magiging matumal or mas bumagal daw ho yung pag-re-release o pag-aaproba ng proyekto. So mas maraming construction workers tayo ang hirap din. Ano ho ang panawagan natin sa ating pamahalaan? Alam mo, Cheryl, this is not just about stolen money, and public funds. It is about stolen jobs. It is about stolen safety, and it is about stolen future. Kung hindi sana ninakaw yung pondo na to, meron sana tayong sapat na classrooms at dagdag na benepisyo sa mga guro natin Kung hindi ninakaw ang pondo na to, meron sana tayong sapat na pasilidad pang kalusugan at dagdag na benepisyo sa mga healthcare workers natin. At kung hindi ninakaw itong mga pondo na to, hindi sana tayo nawawala ng mga mahal sa buhay, hindi tayo binabaha, hindi tayo nagkakaproblema, sapagkat itong mga nararanasan natin dulot ng climate change, na agapan sana yan kasi ito naman ang target na solusyonan ng tinatawag nating flood control. Kaya sa pamahalaan natin, sa lahat ng mga proyektong pampubliko, dapat mag-create sila ng monitoring mechanism na bahagi ng monitoring mechanism ang mga manggagawa katulad namin, yung labor union, para ma-ensure yung safety, yung transparency, at saka accountability. Kasi ang nangyayari ngayon sa lahat ng mga pampublikong proyekto ng pamahalaan, sila lang ang nag-uusap Mga politiko, aktor, mga engineers, nasaan dyan yung mga manggagawa? Ang ginagamit nila para kumita, mga manggagawa. So dapat may partisipasyon, may representasyon ng mga manggagawa sa lahat ng mga proyektong pampubliko na isinasagawa o pinapagawa ng ating pamahalaan. Hindi sila pwedeng gamitin lang tapos pagkakakitaan ng mga torobong kongresista na to at saka mga kontratista. Yun po ang aming panawagan. Bigyan nila ng pagkakataon na makapag-represent ang mga manggagawa, lumikha sila ng mga mekanismo na bahagi ang mga manggagawa para ma-ensure yung safety, transparency at saka accountability nitong mga opisyal at mga proyekto ng ating pamahalaan. Marami pong salamat, Santiago Nolia ng National Union of Building and Construction Workers. Tinalakay na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang modus sa Bureau of Internal Revenue gamit ang Letter of Authority. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang update? Cheryl, ibinahagi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na system-generated na at mas kontrolado ang proseso ng pag-audit sa mga taxpayer. Ito ay para maiwasan ang paggamit ng sistema para sa pagre-red tape o anumang korupsyon. Mayroon ng criteria ang system na ito na ibabase sa mga record ng taxpayers na mayroon ang BIR. Dito, sistema na ang maglalabas ng mga kakailanganing i-audit na aprubahan ng BIR Commissioner. Matatanggal daw dito ang naturang suki system kung saan paulit-ulit na napipili ang taxpayer. Kabilang pa sa mga reforma ng BIR ay ang pagtago ng pagkakakilanlan ng taxpayer hanggat hindi pa ito na-assign sa auditor.
para maiwasan ang posibilidad na gamitin upang mangharas at makakubra ng pera. Wala na rin ang mga audit-related task forces at pawang magiging regular BIR offices na lang ang mga ito. Ibig sabihin, lahat ng tax fraud cases, ang Regional o National Investigation Division na ang hahawak at ang iba pang mga kaso ay makakasama na ng regular audits. Dito may iwasan na rin daw ang patong-patong o paiba-ibang aksyon mula sa BIR. Kailangan din lahat ng diskusyon sa pagitan ng mga tauhan ng BIR at taxpayer ay may documentation. Mula noong sinuspinde muna ng BIR ang pag-i-issue ng Letter of Authorities o LOA, pati ang mga mission orders o MOs. Abot daw ng 45,000 ang LOA ang nakailangang ayusin ng BIR. Pero ang mangyayari na dyan ay i-consolidate na ang mga paulit-ulit na LOA at magiging iisa na lamang kada taxpayer bawat taon. Pero para sa mga kasong may kinalaman naman sa value-added tax, maaaring magsulat ang taxpayers ng non-consolidation request hanggang February 16 at tatakbo ang audit ng mga ito hanggang katapusan ng Abril. Mula Mayo, magiging mandatory na ang consolidation. Lahat naman ng lalabag sa mga panukala ay maaaring maharap sa mga kasong administratibo, sibil o kriminal. Cheryl, pinaalalahanan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang BIR at iba pang mga ahensya na kung may plano silang gumawa pa ng kalokohan, isipin na lang daw nila yung kanilang mga sarili na nakasuot ng damit na kulay dilaw, may nakasulat na PDL at nakikihalubilo sa mga detention prisoners. Ang sabi nga ni Senator Ping, think twice, think thrice bago raw gumalaw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Lusot na sa Senado ang resolusyong nagkokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. 15 senador ang pumirma sa resolusyon. Bago ito, nagkainitan pa sina Senators Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan sa plenaryo. Giit kasi ni Cayetano, bastos naman talaga ang ginawa ni Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela nang gumamit pa ito ng cartoons ni Chinese President Xi Jinping. Pero buwelta ni Pangilinan, kahit naman daw China, ginagawa ng caricature si Pangulong Bongbong Marcos. Mas matindi pa nga raw ang mga sinasabi ng Chinese Embassy kumpara sa ginawa ni Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put a meme? No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples and oranges, Mr. President. Gusto mo bang maging content creator pero wala ka namang mamahaling camera, ilaw o studio? Good news, hindi gadgets ang puhunan sa content creation. At kung ano, pag-usapan natin yan. Hi there, this is Singgitan, your pambansang wealth coach. Naku, marami ng Pinoy nagiging interesado sa content creation, di ba? Para sa extra income, di ba? Personal brand. Or minsan, katuwaan lang. Pero madalas, ang dahilan, di nakapagsimula, kasi nga wala akong kagamitan Ang totoo lang, hindi kagamitan ang hinahanap ng audience, kundi kabuluhan. Oo, ito ang realidad. Araw-araw, may mga bagong content creator na lumalabas. Pero hindi lahat pinapanood, ha? Ang mga pinapanood lang yung talagang relevant, ha? Hindi nakukuha sa ganda ng camera yan. Kahit maganda ang camera mo, kung hindi ka naman pinapanood, walang silbi. Kaya nga, anong pinapanood ng tao? Una, educational or how-to content, ito yung nakakatulong sa ibang tao. Halimbawa, on my end, nagtuturo ko paano mag-budget, humawak ng pera, mag-start ng negosyo. May mga iba, nagtuturo ko paano magluto. May mga iba, nagtuturo kung paano kumain. Kaya mo yan. Hindi kailangan ng studio. Kailangan ng malinaw at simpleng mga bagay na pwedeng pakinabangan. Pangalawang pinapanood ng tao, yung mga tipid tips o life hacks, yung madali ba? Like for example, imbis na bumili ka ng bagong kawali, yung lumang mong kawali, mapakinabangan mo pa at malinis mo pa. Diba? Yan ang mga totoong experience. Pangatlo, alam mo, pinapanood ng tao, yung mga personal vlogs, personal journey, storytelling. Di ikukwento mo yung mga pagkakamali mo, yung mga natutunan mo, yung mga kapalpakan mo, dahil hindi perpekto talaga ang buhay ng isang tao. Pang-apat, yung pinapanood pa rin ng tao, yung mga tinatawag na faith-based or yung talagang motivational, short reminders, prayers, daily content na talaga nakaka-encourage and inspire. At syempre yung mga katuwaan, yung mga katuwaan lang ba? Like for example, sayaw, di ba? Para matanggal ang stress, di ba? Isang araw
Ako ay pumunta ng Cubao. Parang ganon. Sinira ko pa yung kanta. Kaya mga kapatid, hindi dapat maganda ang iyong camera para kayo ay mag-umpisa. Ang mahalaga, mag-umpisa kayo para kayo ay makabili ng bagong camera. O, di ba? Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito. Kung gusto nyo pagkakitaan ng content creation, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Umalma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa sunod-sunod na impeachment complaints laban sa kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Banat ni Pulong, gusto lang ilihis ng usapin ng impeachment ang atensyon ng publiko sa isyu ng korupsyon lalo na sa flood control projects. Nakapagtataka raw ang timing na sinabay pa sa debate tungkol sa West Philippine Sea. Masyado raw obvious ang pattern, kaya tingin ni Duterte, diversionary tactic lang ang mga ito. Nilinaw naman ang abogado ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara ang timing ng paghahain nila ng reklamo. Sinadya raw nila na hindi sumabay sa unang dalawang reklamo para makasiguro na sinunod nila ang one-year bar rule. Yung desisyon ng Supreme Court on the motion for reconsideration, iniba doon. Sabi daw, okay, supposedly January 15. Yun yung nagsimula yung one-year bar. So natapos siya January 15 of 2025. No? So yun yung reason. Yung unang dalawang grupo, they filed earlier than February 6. Yung sa amin naman, just to be safe. So sabi namin, we might as well file this in compliance with yung February 6 deadline. Kaya final namin kanina. So parang kami yung magiging safety valve. Okay, baka naman atakihin legally yung first two complaints. At least may isang natitirang complaint against the Vice President. Naging bala cauliflower ang tenga ng isang babae sa Parañaque matapos siyang magpabutas para sa hikaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang ginang sa Parañaque City ang nagkaroon ng tinatawag na cauliflower ear matapos magpabutas ng tenga. New Year, New Look ang peg ni Blessel Campbell kaya nagpabutas ng tenga sa loob ng isang mall noong January 5. Sa halagang 750 pesos, 2 beses siyang binutasan sa tenga. So actually, sabay naman kami ng anak ko. And then, sa kanya okay naman. And then sa akin, after 2 weeks, nag-start na siyang nag-irritate. And then, namumula na siya. And then, nung nag-decide ako na itinitreatment ko pa muna. And then, kasi nangihinayang ako dun sa, alam nyo na, sa butas. Aminado si Blessel na hindi niya masyadong naaalagaan ang kanyang tenga at madalas pang masagi. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Sa lala ng sakit, halos mayat-maya raw siya kung umiyak. Ngayon, naoperahan na ang kanyang tenga at tinanggal na ang mga namuong dugo at nana. Sobrang sakit po talaga kasi parang sasabog yung ulo mo sa sobrang sakit. Kasi hindi talaga daw po gagana yung antibiotic kapag hindi mailabas yung nana po. Kaya kung ako tatanungin kung uulitin ko pa ba, hindi na po. Kasi parang na-trauma na po talaga ako sa sakit. Ayon sa isang ear, nose at throat doctor, may panganib talaga sa pagpapabutas ng tenga sa cartilage. Yung area dito, hindi naman kasi dapat talaga ito nilalagyan ng earrings. Kasi konti yung blood flow dun sa area. So pag konti yung blood flow, pwede magkaroon ng infection rate. Sa kaso ni Blessel, tinapat siya ni Doc na hindi na maibabalik sa dati ang kanyang cauliflower ear. Paalala naman ni Doc sa mga nagbabalak magpabutas ng tenga, siguraduhin bihasa ang gagawa, malinis ang equipment pati ang lugar kung saan ito gagawin. It's very important that after you have a piercing, dapat nililinisan siya, nilalagyan ng antiseptic and let the wound heal before doing any activities na pwede magkaroon or mag-cause ng possible infection dun sa area na yon.
Mga kapatid, ako po si Mobile Jornoyeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, na aksidente po habang nagtitiping ang aktres na si Claudine Barreto. Ayon kay Claudine, tumama ang kanyang ulo, likod at balakang habang nasa set ng Totoy Bato. Sa isang Instagram story, binahagi niya naman ang action scene nila ng karakter na si Yula Valdez. Habang nasa gitgitan, bigla na nga siya bumagsak sa lapag. Hindi binanggit ni Claudine kung ito ang kinasangkutang aksidente. Sa ngayon, nagpapagaling na raw si Claudine sa ospital at hinihintay ang mga resulta ng kanyang tests. Mapa-action, comedy, drama, romance at nostalgia, kompleto sa Ricardo. Sinangaabangan sa Pinoy show sa mapapanood sa Netflix this year. Narito po ang report. Mga bagong tandem, major throwback at bigating cast at production. Yan ang mga pangmalakasang original Filipino projects na ila-line up para sa higit 325 million subscribers ng Netflix sa buong mundo. Isa sa pinakatinilian ay ang announcement ng TGIS reunion sa anthology show na Paskong Pinoy. Matapos ang viral videos nila na magkakasama, babalik sa small screens na Bobby Andrews, Angelo De Leon at Manila's finest star Rica Peralejo. For me personally, I've been away from TV and movies for like more than a decade. Welcome back. Thank you. And the very first thing that came to me after those years was actually this project. When Direk told me that he had the plan of doing this with Netflix, I said, of course, I would like to do it because I would be reunited with people I've known for like all my life. I've known them when I was just like 14 years old, and I am now 24? 10 years out of retirement. Yes. 90s people know I'm lying. But yes, that's a very big part of why I said yes. And also, just to be part of Netflix. You can just imagine how my boys screamed when I said, Mama is going to be on the Netflix original. Yeah. 7 world-class titles at first to be announced na ipapalabas sa platform. Ang 18th Rose, nina Cyril Manabat at Kylie Chari. Ganito, ganyan, ganoon, nina Jody Santa Maria at Agot Isidro. Kasama rin si Agot sa Balarao with Janine Gutierrez at Charlie Dizon, kung saan ibibida nila ang Filipino folklore directed by Ray Red. At ang banner, ang By Bust the Undesirables, the series starring Ann Curtis at Gerald Anderson, directed by Eric Mati. Dito naman ibibida ang Filipino martial arts. Originally slated for 8 episodes, pero dinagdagan daw ito ng Netflix. When we loosened it up a bit by adding one more episode into the story, it became a lot more experiential. Big deal ito para sa Filipino entertainment scene, lalo na at ngayon lang nakapagsama-sama ng ganito karaming original Filipino content na ipapakita ang iba't ibang genre sa global audience. Abangan, dahil may mga iba pang local title na ia-anunsyo soon ng Netflix ngayong 2026. 13 years after, may paglilinaw si Ann Curtis tungkol sa iconic quote na, "I can buy you, your friends, and this club." Teka, pakinggan nga natin kung ano sinabi niya. I can buy you, your friends, and this club. Yan nga, so kumalat noon na si Ann daw ang nagbitiw ng mga salitang ito habang nasa isang club. Marami pang ang gumaya niyan, pero sa YouTube channel ni Direk Antoinette Hadaune at JP Habak, nilinaw ng aktres na wala talaga siyang sinabing ganito. Pero dahil sobrang iconic na nga, inangkin niya na lang din. In her fitness era na si Mama Carla Estrada this 2026 at chika nga niya sa atin, kasama niya palagi sa workout ang mga kaibigan. Nagpe-pickleball din daw sila almost every day. Timing pa ito dahil single nga si Mama Carla. Hindi niya raw isasara ang pinto na magka-love life, pero sa usapin naman ng anak na si Daniel, hinahayaan niya lang siya ni Carla, kahit na mag-settle down na raw ito. Lalo pat ngayon ay una na may namumuong ugnayan ng aktor kay Kyla Estrada. Proud din si Carla na nakasurvive sa post-love team era ng anak. Sobrang proud ako. Wala akong ibang gustong sabihin sa kanya ng ang galing mo, anak. Okay na ako doon sa pinakita niya. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.